May paniniwala tayong mga Pilipino na ang pag-aasawa ng banyaga o foreigner ay pagkakataong makaangat-angat sa buhay. Sabi rin nila, swerte naman ang mga foreigner na nakakapangasawa ng Pilipino dahil maasikaso at masarap magmahal ang ating lahi. Ngunit taliwas iyan sa karanasan ni Stephen Alston Davis, isang British na nakapangasawa ng Pinay na si Evelyn Bohol. Sabi nila, ang kasamaan ay hindi kailanman natutulog. At ngayong gabi, gigisingin natin ito sa bawat kwentong ating isisiwalat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kaso ni Stephen Davis, isa sa mga pinaka-controversial na marital murder cases o pagpatay sa sariling asawa sa bansa. Gaya ng lagi naming paalala, ang katotohanan ay laging natutuklasan kahit pilit pa itong itinago. Ito ang True Crime PH. Si Stephen Alston Davis ay isang British national na lumipat sa Pilipinas matapos ikasal kay Evelyn Bohol noong Marso 1997. Mas matanda ng malayo si Stephen kaysa kay Evelyn na 17 years old lang nung ikasal sila sa Hong Kong. Matapos nito ay nagkasundo sila na mamalagi na lamang sa Pilipinas. Sa kabila ng malaking agwat sa edad, ang kanilang kasal ay parang karaniwang relasyon kung saan ang isang dayuhan ay pinakasalan ang isang lokal na babae at nanirahan sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng mga anak at bumuo ng sariling buhay. Subalit, unti-unting lumitaw ang mga problema sa kanilang pagsasama at ang sitwasyon ay humantong nga sa hindi inaasahang krimen. Sa araw-araw, abala si Stephen sa trabaho bilang Chief Technology Officer ng JC Software, isang lokal na subsidiary ng Hong Kong-based na kumpanyang Jade Cool Entertainment. At dahil nakabase siya sa Makati, doon siya naninirahan sa isang apartment sa Barangay Poblasyon at umuuwi lang tuwing weekend para makasama ang pamilya. Dito, kasama niya sa apartment ang katrabaho at kaibigang si Michael Thomas Don, isang Canadian. Maganda ang trabaho ni Stephen. Pero gaya ng karamihan, dumadating din ang mga panahon na walang-wala siya. May mga nawawalang pera, mga bills na di agad nababayaran, at madalas na pagkakalayo dahil sa trabaho. At dahil minsan ay nagkakayayaan ng inuman sa Makati, madalas itong hindi gusto ni Evelyn na kalaunan ay magsisimula ng isang mas malalim na problema. Sa likod ng mga madalas na alitan, nakatago ang mas mabigat na dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Habang labis na nakatuon si Stephen sa kanyang trabaho, nagsimula namang magkaroon ng lihim na ugnayan si Evelyn kay Arnold Aduray, isang lalaking nakatira malapit sa kanila. Si Arnold ay mas bata, mapusok at madaling maimpluwensyahan. Habang tumatagal, mas lumalalim ang kanilang relasyon at kasabay nito ang kagustuhan ni Evelyn na mawala na si Stephen sa larawan. Lalong naging malamig ang relasyon ng mag-asawa. Si Evelyn, na dati simpleng may bahay, ay tila naging estranghero sa sariling tahanan. At si Stephen, na abala sa trabaho, ay walang kamalay-malay na papalapit na siya sa kanyang trahedya. Nag-overtime sina Stephen at Michael sa JC Software headquarters hanggang alas 10 ng gabi, bago umuwi sa kanilang apartment bandang alas 10:45. Pagdating nila sa bahay, dumiretso si Stephen sa kanyang kwarto. Nagtrabaho pa sandali sa harap ng kanyang computer at tuluyang nakatulog. Samantala, bandang alas 11 ng gabi umalis si Michael papuntang Paliparan upang sunduin ang kasintahan niyang si Jennifer Castillo, nakakarating lamang mula Hong Kong. Dumating silang magkasama bandang alas 1 ng madaling araw at agad na nagpahinga. Ngunit pagsapit ng alas 2, nagising si Jennifer. May narinig siyang mga kaluskos sa labas at napansin ang bahagyang kislap ng ilaw mula sa may living room. Inakala ni Michael na si Stephen lang iyon, kaya tinawag pa niya ito. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, 3 armadong lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Isa sa kanila ay si Arnold Aduray at ang mga kasamahan niyang sina Alexander Dagami at Robin Butas. Tinutukan ni Arnold ng baril si Michael habang si Alexander naman ay kinaladkad si Jennifer at ikinulong sa banyo. Pagkatapos, kinuha ng mga salarin ang wallet, cellphone at susi ni Michael at diretso silang nagtungo sa kwarto ni Stephen. Habang mahimbing na natutulog si Stephen, 4 na beses siyang binaril sa likod. Walang labis, walang kulang, isang malamig na pagpatay sa gitna ng dilim. Agad na tumakas ang 3 matapos ang pamamaril. Nang masigurado ni Michael na wala na ang mga ito, tumakbo siya papunta sa kwarto ni Stephen at doon niya natagpo ang walang malay ang kaibigan.
Sinubukan pa niyang i-CPR pero huli na. Agad nilang tinawagan ang mga pulis at dinala si Stephen sa Makati Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival. Tinawagan ni Michael si Evelyn ngunit hindi ito sumasagot. Bandang 6:00 ng umaga, nakontak niya rin ito. Ipinahayag niya ang nangyari, ngunit nang magkita sila bandang 10:00 ng umaga, napansin ni Michael na tila walang bakas ng lungkot kay Evelyn. Walang luha, walang gulat na parang walang siyang asawa na pinaslang ilang oras lang ang nakalipas. Kinahapunan, lumabas ang autopsy report mula sa NBI. 4 na tama ng bala sa kaliwang likod at braso direktang nagpapakita na pinatay si Stephen habang natutulog. Sa unang investigasyon ng pulisya, sinabing may foul play at posibleng planado ang krimen, ngunit walang malinaw na liyad. Wala silang konkretong suspek o motibo maliban sa ideya ng isang robbery gone wrong. Samantala, sa malayong bayan ng Nottinghamshire, England, natanggap ng ina ni Stephen na si Margaret Davis ang tawag na magpapabago sa kanyang buhay. Galing ito kay Michael. Sa kabilang linya, maririnig ang nanginginig na boses habang binabangit ang mga salitang, "Margaret, Stephen's gone." Para kay Margaret, bumagsak ang kanyang buong mundo. Ang anak na pinalaki niyang mag-isa matapos mamatay ang unang asawa ay wala na. Binawian ng buhay sa bansang pinili nitong maging tahanan. 2 araw lang ang lumipad siya patungong Pilipinas kasama ang kanyang pangalawang asawa na itinuring na ring ama ni Stephen. Doon niya unang nakilala si Evelyn, maganda, kayumanggi at tahimik. Pero ang una nitong sinabi kay Margaret ay hindi pakikiramay kundi ang paghingi ng pera. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Margaret. Habang lumilipas ang mga araw, mas marami siyang naririnig na kwento mula sa mga kapitbahay at kaibigan ni Stephen, na si Evelyn daw ay madalas may bisitang lalaki habang wala ang asawa. Nagsimula siyang maghinala na may kinalaman ito sa krimen. Ibinahagi niya ito sa pulis, pero binaliwala siya. Sinabi ng mga investigador na robbery lang ito at huwag na siyang makialam. Pati ang British Embassy ay nagmungkahi na umuwi na lang siya sa England at ipaubaya ang kaso. Pero hindi nagpaawat si Margaret. Ginamit niya ang sariling pera, maging ang naipon niyang pensyon, para mag-hire ng private investigators. Habang nililinis niya ang mga gamit ni Stephen, natagpuan niya ang isang pawn shop receipt para sa singsing ni Evelyn na naisangla 2 linggo bago ang pagpatay. Dito nagsimula ang pinaghihinalaan niyang koneksyon, na ang perang nakuha ni Evelyn mula sa singsing ay ang ginamit pambayad sa mga pumatay sa asawa niya. Hawak ni Margaret Davis ang maliit na resibong iyon, isang pirasong papel na posibleng magpabago ng lahat. Galing iyon sa pawn shop kung saan isinangla ang mga alahas ni Stephen ilang araw matapos siyang mapatay. At sa pangalan, Evelyn Bohol. Hindi na nag-aksaya ng oras si Margaret. Dumiretso siya sa Makati Police, bit-bit ang resibo bilang bagong ebidensya. Habang pinapaliwanag niya ang detalye, napansin ng mga investigador ang panginginig ng kanyang boses. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Para sa kanya, ito na ang unang konkreto at malinaw na koneksyon ng manugang sa pagkamatay ng anak. Ilang araw lang ang lumipas, sa gitna ng malungkot na libing ni Stephen, nagtagpo muli sina Margaret at Evelyn. Tahimik ang paligid, tanging iyak ng mga bata at ang hininga ng isang ina na naghihinagpis sa pagkawala ng kanyang anak. Nilapitan ni Margaret ang manugang at diretsong tinanong, "Evelyn, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng anak ko?" I loved you. He loved you. Your children loved you. And look what's happened. I don't know anything to Steve. My daddy knows what is happened that night. Sa halip na sagutin, napahagulgol si Evelyn. Humandusay siya sa sahig, halos mawalan ng malay. Ang mga taong nasa paligid, nagkatinginan, hindi alam kung awa ba o pagkagulat ang dapat maramdaman. Pero para kay Margaret, hindi iyon basta iyak. Isa iyong iyak na may tinatago. Bukod sa paghahanap ng hustisya, may isa pang bagay na nag-aalab sa puso ni Margaret, ang kaligtasan ng kanyang mga apo, sina Jessica at Joshua. Sa kabila ng trauma at kaguluhan, nanatili pa rin ang mga bata sa pangangalaga ni Evelyn. At sa tuwing tatawag si Margaret, tila laging may bantay sa kabilang linya, parang may nagmamasid.
Natakot siya. Paano kung mawala rin ang mga bata? Paano kung maging target sila tulad ng ama nila? Kaya nakipag-ugnayan siya sa British Consulate sa Maynila para sa mga dokumentong kakailanganin upang madala pansamantala ang mga bata sa England. Pero bago niya matapos ang proseso, isang mensahe ang dumating mula sa mga kakilala sa Angeles City. Umalis na si Evelyn, kasama ang isang lalaking Arnold daw. Matapos ang ilang buwang pagtahimik, biglang sumabog ang balita na huli ng mga awtoridad sina Arnold Adoray at Alexander Dagami. Parehong pinaghihinala ang kasabwat sa pagpatay kay Stephen. Ayon sa mga nakasaksi, sila ang huling nakitang pumasok sa apartment sa Makati noong gabing iyon. Sa unang interogasyon, parehong itinanggi ng dalawa ang lahat. Pero habang tumatagal, napansin ng mga investigador ang mga pagkakaiba sa kanilang mga salaysay. Si Alexander, ilang araw lang bago umamin, "Ako po yung driver, pero hindi ko po alam na papatayin siya." At dito nagsimulang mabuo ang buong larawan. Hindi ito simpleng robbery gone wrong, isa itong planadong pagpatay. Habang patuloy ang pag-usad ng kaso, pinayuhan ng British Embassy si Margaret na umuwi muna sa England dahil may natanggap na banta sa kanyang buhay. Isinama niya ang apong si Jessica, pero si Joshua ay naiwan dahil ayon sa mga kamag-anak ni Evelyn, mas mabuti raw muna na manatili siya dito. Bago sila tuluyang lumipad pabalik sa England, may sinabi ang isang kakilala ni Evelyn na hindi na makalimutan ni Margaret. Sinabi ni Evelyn, "Mauuna munang makita ni Joshua ang ama niya bago makita ka." Isang pahayag na nagpagising kay Margaret at doon tuluyang nagliyab ang determinasyon ni Margaret. Wala nang atrasan, ilalaban niya hanggang dulo ang hustisya para sa anak. Noong Pebrero 2004, matapos ang halos 2 taon ng investigasyon, hinatulang guilty sina Arnold Adoray at Alexander Dagami sa kasong murder. Parehong sinentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. At ilang linggo lang ang lumipas na huli rin si Evelyn Bohol. Tinuntun siya sa isang liblib na probinsya sa Pampanga kung saan umano siya nagtago mula pa nang magsimula ang investigasyon. Tahimik lang si Evelyn noong ito ay inaresto. Walang pagtutol, walang pag-iyak. Parang alam na niyang darating ang araw na ito, ang araw na pagbabayaran niya ang malaking kasalanan na ginawa niya. She seemed upset. No. Not at all. No. Not at all. Never saw a tear from that girl's eyes at all. Never, ever. Sa loob ng courtroom, malamig ang hangin at tahimik ang mga tao. Nasa harap si Evelyn, nakaputing blouse at walang emosyon sa mukha. Sa kabilang panig, nakaupo si Margaret, bit-bit ang litrato ng anak. Sa bawat araw ng paglilitis, unti-unting nabubuo ang kwento ng pagtataksil at kasakiman ni Evelyn. Ibinunyag ng prosekusyon na si Evelyn ay may relasyon kay Arnold, ang lalaking umamin na kasama sa pagpatay. At ang mas mabigat pa, si Evelyn daw ang nagplano ng lahat. Ang pahayag na ito ay mula mismo kay Robin Butas, bayaw ni Evelyn, na kalaunan ay naging state witness. Ayon kay Robin, si Evelyn ang nag-utos. Siya ang nagbigay ng susi ng apartment. Siya rin ang nagsabi kung kailan pupunta si Stephen doon. Ikinuwento rin niya na noong gabi ng krimen, sabay silang bumiyahe papuntang Makati. Pagdating doon, tinuro mismo ni Evelyn kung saan ang kwarto ng asawa. At matapos ang putok ng baril, sabay-sabay silang umalis, bumalik sa Angeles City na parang walang nangyari. Ang kapatid ni Evelyn, si Gina Bohol Butas, kinumpirma rin ang relasyon ng dalawa. Ayon sa kanya, inamin daw ni Evelyn na pagod na raw siya kay Stephen at gusto na niyang makasama si Arnold ng malaya. Finally admitted that it was true that she did have a lover, and she told me that Steve and her were having problems. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng paglilitis, inilabas ng Regional Trial Court ang desisyon noong Nobyembre 25, 2004, guilty beyond reasonable doubt. Si Evelyn Bohol ay hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pinagbabayad ng 50,000 piso civil indemnity sa pamilya ni Stephen. Hindi kinilala ang kasal nila bilang legal dahil menor de edad si Evelyn noong sila'y ikinasal. Kaya't hindi ito parricide, ngunit malinaw na ito ay murder. Sa courtroom, tahimik si Evelyn habang binabasa ang hatol. Walang luha, walang galaw, tanging tingin sa sahig ang nagawa nito. Sa kabilang dulo, nakapikit si Margaret, pinipigilan ang pag-iyak. Matapos ang 4 na taon ng paghihintay, nakamit din niya ang hustisya.
Sa huli, bumalik si Margaret sa England kasama si Jessica. Si Joshua, nanatili sa Pilipinas ngunit tuloy ang komunikasyon nila. Tuwing kaarawan ni Stephen, sabay-sabay silang nagdadasal kahit magkahiwalay ng lugar. Para kay Margaret, ang hatol kay Evelyn ay hindi gantimpala, ito ay pagpapalaya. Pagpapalaya mula sa tanong, sa galit at sa matagal na sakit ng pagkawala. At para kay Evelyn, ang rehas na bakal ay nagsilbing salamin ng mga desisyong binaliwala niya noon, ng pag-ibig na nauwi sa kasakiman at ng kasalanang hindi na mababawi. Sa huli, nakamit din ng hustisya. Matagal at mabagal man, masakit, pero sigurado. Yan ang kwento ni Stephen Alston Davis, isang taong umibig na nag-akala ng panghabang buhay, pero nauwi sa isang krimen na kikitil sa kanyang buhay. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Kung kakayanin mo, muli, ito ang True Crime PH.